Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published sa ABS-CBN News. Okay? Pahayag ito ni Senator Soto tungkol sa Cabral Files. Mahalaga ba sa kanya? Ay nako, hindi. Huwag daw pagsayangan ng panahon. Title, Soto, don't waste time on Cabral Files. Sabi, ito. One should not waste time on the so-called Cabral Files. This, according to Senate President Vicente Soto III, who said, what's more important are the files from the Department of Budget and Management. The Cabral Files are the alleged list of insertions and their proponents of the late Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Asked if the said documents have weight, Soto replied, hindi dapat pag-aksayahan ng panahon yan. Ang dapat pag-aksayahan ng panahon doon, ano-ano doon sa files na ni-release. Hindi yung list lang o hindi yung files lang. So, anong mahalaga? Soto would rather look into a possible ghost flood control projects in Luzon, Visayas, and Mindanao and make those behind this accountable. Doon sa tinatawag na Cabral Files, alam mo, napapakamot ako ng ulo doon Kasi kung pag-uusapan nila parang napakahalaga ng listahan. Listahan lang yun Parang listahan lang sa kanto. Bakit? Bakit ko nasabi yun? Ang tanong dito dyan sa Cabral Files, mayroon bang SARO o Special Allotment Release Order? Soto said, alin doon sa listahan ang may SARO? Ilan doon sa listahan ang may NCA or Notice of Cash Allotment? So alam natin kung anong mga na-release, ano mas mahalaga dyan sa tinatawag nilang Cabral Files o Cabral List, DBM Files, Soto pointed out. Ang dami namang sinasubmit na projects, di ba? Taon-taon ang daming nililista at isinasubmit. Ang tanong, alin doon ang na-execute? Sino ang proponent? Sino nagpasok? Soto also reiterated his answer to Senator Amy Marcos' claim that she and other senators were limited to asking questions only to DPWH officials and no one higher in government during the flood control hearings. That's, sabi ko nga imbento, I don't know who's the silly fool who told her na mayroong ganon, na bawal imbestigahan o bawal pag-usapan o bawal, there is no such thing. So the accusation is again unfair and baseless. As I said earlier, she is entitled to her wrong opinion. I stay her own opinion. As to Marcos' remarks that only senators seem to be the target of accusation in the flood control anomaly, Soto said it should be the resource person like former DPWH official Bryce Hernandez who should be asked why they are only naming senators. There is no schedule yet for the next Senate Blue Ribbon hearing on flood control mess. Okay, so I don't know anong opinion ninyo sa bagay na ito. To me, nakakalungkot. Yung dina-downplay na hindi importante ang Cabral Files, wala yon sa akin. Parang nagbubulag-bulagan na sa katotohanan. Ako, naniniwala ako na totoo, importante ang Cabral Files. So, dito, makikita mo magkaiba ang pananaw ni Senator Lacson. Kasi nakapagbanggit na si Senator Lacson na sa Senate Blue Ribbon Committee hearing,
pwede nilang imbestigahan yung Cabral files dahil yung mga nakasulat doon na mga cabinet secretaries, bakit napasama sila sa budget insertion. Salita yan ni pahayag ng Blue Ribbon Committee Chairman. Magkaiba naman itong sabi ng Senate President. So, sino ang masusunod? Baka maibaon na lang sa limot ang Cabral files. Grabe talaga. Handa ba itong gobyernong ito na ilantad ang katotohanan at panagutin ang mga mastermind? Yan ang tanong ng taong bayan ngayon, na halos lahat ng Pilipino naniniwala na napakatalamak ang korupsyon sa gobyernong ito. 94% sa latest survey ng Pulse Asia nagsabi na talamak, dumami ang korupsyon kumpara sa previous administration. Tapos, ngayon na may listahan na pwede nating basihan, hindi daw importante, don't waste your time. Palakpakan naman natin ang ating Senate President. Bulagaan na talaga. Oh. Budget, Blue Ribbon Committee hearing. Nataranta na sila. Biglang nagka-schedule. Supposed to be sa January 26 pa. Kaya lang, ito na. January 19, sisimulan na nila dahil nataranta na po si Senate President Soto and Senator Lacson dahil bumaliktad na po. Yung napabalita na bumaliktad na ang mga DPWH engineer na nagsalita noon sa Blue Ribbon Committee, binabawi na nila ang kanilang statements. So anong ibig sabihin nun? Adi, walang kaso, hindi na makakasuhan ang dapat kasuhan dahil binawi ang testimony. Ang mga senador na gusto nilang i-implicate, wala na. Kaya, kung totoo ito, na bumaliktad ng mga tatlong engineers, Mendoza, Hernandez, Alcantara, ligtas na sina Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy at ex-Senator Villar. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Ano ni ang natagaan na mo gero? So, Sinya gihatag ninyo sa hinabang. so muna ni ang iyang balay. Ayuwan. Muna ni ang itsura sa balay sa tagaan na mo gero. So, kuan na gid kaayo ang iyang gero. Karaan na gid kaayo. 2020 tulo ka tuig. Kita gid nato nga mga buslot-buslot na ang ilang atop. So gipang sapaw-sapaw ra gid ang ilang gero. So mo na pod ni ang ilang kahimtang, ang ilang mga kaldero na alang duha ka buk mga gagmay. Og karon pila na ni ka tuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa inyong atop? Tulo ka tuig na. Turo na ka tuig. So kuan dugay-dugay nagyod. Wa mi naka palit og atob kay tungod sa kalisod. Unsa ra dayang trabaho si mong bana? Kuan Mag-uuma.
Kanang gapamugas lang mo og mga mais. O, So pila ka mo kang imong anak? isa pa. Isa pa, so ga-eskwela na. Dili pa. Dili pa. Ani pa nga tuig. So tungod sa kalisod, wala gid mo naka-afford og balit og yero. O. Salamat sa Ginoo nga kaning sin na inabangan na gyud mi. So salamat kaayo. Thank you.